Minsan po ay karapakan po natin. So, mahirap po lang pero kailangan Like, share, subscribe. Iraos ang ating gawain dahil atin po itong obligasyon sa ating buhay na kailangan po natin sabahin. The reason that God created us, ang dahilan po kung bakit tayo nilalang ng Diyos ay upang siya po ay parangalan. Paano natin siya mapaparangalan kung problema lang sa mic, hindi na tayo tuloy, nagkakatululo na tayo. Narinig niyo po ba ako? Yes! Yes! Salamat sa Panginoon, hindi ko ito plano na pupunta ako ng ganitong lugar. Ano ko yung kinarating na plano. Amen? Kagaya ninyo, ang walang plano na narito sa lugar na ito at sa pulpito na ito. Kagaya po sa inyo na wala kayong plano na dyan kayo nakaupo. Amen? Yes. Hindi niyo po plano na nakaupo kayo dyan at ako'y nakatayo rito at nakikinig. Amen? God is good kasi ang Diyos po nagplano. Amen. Amen. Kaya ang plano ng Lord, huwag po natin biguin. Kasi ang plano ng Diyos ay lubos na para sa kabubuti po nating lahat. Amen? Amen. Yes, Lord, nandito na ba siya? Sabi ko pag kay Jen na magkaroon tayo doon ng gawain. Sabi niya, upo, gusto din daw po niya. Okay, so ipag-pray nyo para makapunta tayo sa Batya, magkaroon tayo ng gawain. Ay, Batya ba tama? Gawain doon. Nandito na si Lani, di ba? Okay? So, mag-invite kayo doon para mamin po natin, maligtas po natin at mga kapitbahay na pinahirapan ni Satanas. Amen? Si Satanas, wala po siyang ginagawa sa buhay ng tao kundi magpahirap, magpalungkot, hindi manakot, amen po ba, maglagay ng pangamba, amen, maglagay po ng sakit at karamdaman, kaguluhan, sa lubas-labas ng tahanan, sa barangay. Yan po ang mga major na layunin ni Satanas sa buhay ng mga tao. Kaya kailangan talaga na ang mga, dahil umaatake po ang diablo, kailangan ng mga woman, mga armies of God, ay kailangan na atakihin din ang karya ng diablo. Amen? Amen. Through prayers, at po sa pagpapaganap ng salita ng Diyos. Amen? Amen. Lalo na po ngayon, mga kapatid ko, before I will step down here, si Brother Sani po magdadala ng mensahe ng Lord. Everything we see around, we hear. Lahat po ng ating nakikita sa TV, sa mga Facebook, sa ating narinig, yung mga balita. Alam niyo po ba, lahat po yan ay mga Bible prophecies. Lahat po yan ay nakasulat sa Biblia, nakapropesiya na mangyari maganap. Amen? Amen. Yung po mga digmaan, yung po mga tsunamis, yung po mga nangyayari kagaganap na mga ipo na dumaan. Alam niyo yung daanan talaga ng ipo-ipo yan. Alam niyo po ba? Kasi naalala ko nung dumaan ng ipo-ipo, kung last week ba yun? Di ba yung mga, yung mga billboards na talagang matitibay? Wala ano yan. Pati nga baka pwede iangkat ng lipo-lipo, kotse, pwede iangkat ng lipo-lipo. Nanoon kami nagagawain sa bahay nila Sister Joey noon. Darating ang lipo-lipo, pero mo yung bahay na yun, ano na naman yung ordinary parang kubo-kubo lang. Nandoon kami nagagawain. Siyempre, dadaan. Alam niyo po ba, nananalangin kami. Di ba sa dito? Wala na sa kasunod dito. Nauna na sa kay Lord. Alam niyo po ba, nananalangin kami. Sabi ni Pastor Kali ko, Pastor na, hawak! Ano ba hawak tayo? Nagaganan siya kasi dati ng ipo-ipo. Alam niyo po ba, yung unang bahay na dinaanan ng ipo-ipo, tanggal yung mga yero. Pero yung bahay na naroon kami, walang lumipad na yero. Wala.
po kaprotektado ang Diyos sa kanyang mga anak. Amen. Amen. Palapitin mo sa tabi mo, anak ka ng Diyos. Anak ka ng Diyos. Yun po yun. Anak ka ng Diyos. Kasi ang lahat ng anak ng Diyos, sige po, ano po yung speaker sa kamay? Dahil, okay, sige po. Praise God. Okay, mothers knows best talaga. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. So, napakalaking benepisyo ang dapat po i-aim ng lahat ng tao sa buong daigdig Ay magiging anak siya ng Diyos. Kasi ang anak, mga kapatid ko, syempre, ang anak ko, kung anong kayamanan meron kami mag-asawa, sila magpamana. Amen? Ganun din po tayong mga anak ng Diyos. Kapag ikaw ay nagiging anak ng Diyos, tagapagmana ka ng Diyos. Kung ano ang meron ang Diyos, meron ka at meron ako. Amen? Paano ka magiging anak ng Diyos? John 1:12. Yung pa po hindi pa mga anak ng Diyos, ha? Ito po gagawin ninyo. Kailangan lang po natin sumampalataya kay Christ, kay Jesus. Sa Kanya lang po tayo manalig. Sa Kanya po tayo magtiwala, ipagkatiwala ang ating buhay. Ang ibig sabihin po noon, yung pong ginawa ni Jesus sa cross, paniniwalaan po natin yon na sa Kanyang ginawa sa cross, tinatawad ka na sa mga kasalanan mo. Amen? Amen. 2,000 years ago, lahat ng tao, ipanganak pa lang, nabubuhay ngayon, lahat po ng tao ay pinatawad na ng Diyos. Wala na po siyang gagawin pa. Hindi na po niya kailangan pumunta sa Aguo, sa Balahaw, sa Mika, Muslim. Hindi mo na kailangan pumunta mga lugar-lugar. Hindi mo na kailangan ng mga 10 Abagino Maria, 10 Santa Maria. Hindi mo na kailangan yun. Ang kailangan mo dahil 2,000 years ago ay pinatawad ka na ng kasalanan mo. Ang kailangan mong gawin, pagsisihan na lang ang lahat ng nagawa mong kasalanan. Hindi mo na kailangan ng papao. Maglakad na nakapaa, nakaluhod. Hindi mo na kailangan yun. Ang kailangan mong gawin dahil pinatawad ka na, pagsisihan mo na lang, aminin mo na lang na ikaw ay naging makasalanan. Amen po ba? Na ibig sabihin, mga kapatid, ang gagawin mo sa pagsisisi mo na Lord, ay lumalapit po ako sa iyong dakilang kapangyarihan. Inaamin ko na ako'y makasalanan. And I am willing to turn away all my sins. Willing po ako, Panginoon. Nakalimutan, hiwalayan. Willing po ako, Panginoon, magbago buhay. Amen? Kaya nga po, lahat po tayo ngayon na sinasabi po natin, anak na tayo ng Diyos, nasa bagong buhay na tayo. Kasi ang mga anak ng Diyos ay nasa liwanag na. Amen. Wala na po sa kadiliman. Amen po ba? Amen. Okay? Yun lang po yung mga kapatid. Kapag inamin mo na ikaw ang kasalanan, doon po sa ating mga bisita, sa ating mga bagong kapatid, pinagsisihan mo, tinalikuran, tinanggap mo si Jesus Christ, na napalataya ka kay Jesus Christ bilang Lord Savior, comforter mo, baptizer mo, peacemaker mo, healer mo, at magbagong buhay ka, at sa iyong panibagong buhay, magpapatuloy ka. Ito pong 5 na ito, ang gagawin mo, ang magiging anak ng Diyos. Amen? At pag namatay ka at panahon mo
na mamatay ka na, pasok ka na kaagad sa kalangitan. Hindi mo pinapahirap ng Diyos ang kaligtasan. Pinapahirap lang siya ng relihiyon. Ang sabi ng relihiyon, pumunta ka dun sa Buroto, sa Buo, sa Banao, sa mga banal na lugar, magpaak ka, magpapako ka sa Pampanga. Yan ang sabi ng relihiyon. Pinapahirap ng relihiyon ang kaligtasan, pinagkabilis ng Panginoon. Palakpakan po natin ng Diyos. You see? Yan lang pala. Pagsisihan lang, and kailangan willing ka, i-desire mo sa buhay mo, magbagong buhay ka na. Amen? Bagong pananalita, bagong kaisipan, bagong pagkatao. Amen? Panamura ka noon, chismosa ka noon, chismosa ka noon. Amen po ba? Hello? Nanalait ka noon, ang bibig ko, puro negative words, puro lang pag-asa, puro lang kwenta, walang kabuluhan, puro kabastusan. Hindi ka na nagsasalita ngayon ng ganyan. Amen? Hello? Amen. Ang sinasabi mo na ngayon ay pawang kabutihan ang lumalabas sa bibig mo. Amen po ba? Hello? At syempre, bago na yung pagkatao mo, ang mga bagong tao ay lagi na po yan sa Panginoon. Amen po ba? Bagong buhay na eh. Pag bagong buhay na, si Kristo na kanyang buhay, kung saan si Kristo ay naroon din siya. Amen? Amen. Ganun po ba natin, church? Kaya, kalabitin mo sa next Sunday, ha? Babalik ka. Babalik ka. Hindi ka babalik dahil nakita kang maganda o pogi. Babalik ka dahil sa Panginoong Yesus. Palapakan po natin dito sa buhay. Natawagan po sa natin sa mga sabi. Amen.